Maayos na nga ang balon at maaari na itong lumipad. Ngunit pinagbawalan naman ni Hepe na paliparin ito ni Arthur. Sinunod naman siya ni Arthur. Pero hindi ko nagustuhan yun dahil pinangakuan na ako ni Arthur na pasasakayin niya ako dun. Gusto ko talaga maramdamang nasa papawirin, kaya gagawa ko ng paraan para matupad yun. Huh? Halika, Hak! Bakit, Tom? Gusto kita makausap. Bakit? Hindi maaari dito. Nasa si Arthur? Makikipagkita daw kay Hepe. Ang palagay ko po, ngayon na po darating ang mga sundalo. Ngayong gabi po, Hepe. Oo, ano naman ang gagawin doon sa balon? Sasakay ba yun sa karwahe? Hindi maaaring isa kayong sa karwahe sa ganong itsura. Kailangan pakawalan ko ang hangin nun at nang maitupi. Pwede mabuti pag gawin mo na ngayon yun. Madali lang naman pakawalan ng hangin nun, Hepe. Gusto ko lang maipakita kay Dr. Masterson na siya nagdisenyo noon na maliit lang ang naging sira. Ngunit lumipad ng matagal. Yun ang gusto kong malaman niya. Maaari pa bang lumipad muli yun? Oo, Hepe. Gusto mo bang ipakita ko sa inyo kung paano lulutang ulit? Hindi. Wag na. Katulad ng sinabi ko sa iyo noon, ang mga tao rito ay medyo mapamahiin. Kaya mabuti pa siguro wag mo na lamang paliparin yun. Dahil para sa kanila ay kasalanan ang bagay na yun. Ikaw ang bahala, Hepe. Siya nga pala, kumusta na yung sugat mo? Papapalitan ko po ng benda ngayon kay Dr. Mitchell. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Alin po? Oh, huwag kang magalaw. Pasensya ka na. Ano pong ibig niyo sabihin, Doktor? Alam mo, nagsimula lang si Mering tulungan ako nung ding araw na bumagsak ang sasakyan mo dito sa lupa. Opo. Hindi ko na dapat sabihin ito, ngunit ilan na lang ang natitirang pasyente ko. Ganun po ba? Sa dahilang may batang doktor na dumating. Ganun po. Alam mo, 2 araw pa lamang akong tinutulungan ni Mary. Marami ng pasyente ang nagpapatingin sa akin. Biruin mo yung 13 pasyente kaagad. Kasama ka na doon, Arthur. Ako po ba ang pang-13? Ho? At ang karamihan sa inyo'y puro mga binata. Totoo po. Nakapagtataka, sa palagay mo, ano kayang ibig sabihin noon? Na nabibighani po sila kay Mary. Hindi dapat yon. Ito'y pagamutan. Hindi ito isang bar kahit na maganda ang nurse ko. Hindi dapat dumami ang may sakit. Ang misyon ko ay magpagaling ng tao, hindi ang magpalala ng sakit. Tama po kayo, Doktor. At isa ka doon binata ka. Sinabi ko na sa iyo kahapong matutuyo na ang sugat mo. Bakit bumalik ka pa para magpabenda? Ganun po ba? At Mary, hanggang ilang ulit mo ba iikot yung benda sa ulo niya? Maubos na yung benda. Pasensya na po. Mananatili pa rin naman si Arthur sa inyo ngayong gabi, hindi ba? Hindi na po. Darating na po marahil ang mga sundalo ngayong gabi upang kunin po ang balon. Kaya sasama na po ako sa kanila. Ha? Arthur, totoo ba yung sinasabi mo? Bakit kayo nag-uusap ni Hak ng palihim? Hindi naman ba, Hak? Ano, Hak? Oo nga. Parin niyo ang balon, ano? Becky, paano mo nalaman yun? Hak! Kita niyo na? Ikaw talaga, Hak, oo. Kailan niyo ito paliliparin? Hindi to alam ng mamang nakasakay dito, no? Kasi hindi tinupad ni Arthur ang pangako niya. Kaya Kaya palihim niyong paliliparin. Alam ko nang gagawin mo ito, Tom. Becky, ano ibig mo sabihin? Sige, tutulungan ko kayo. Sasama ka sa amin sumakay? Sumakay doon? Ako? Naku, hindi. Mukhang natatakot ako sumakay doon. Sabi mo, tutulungan mo kami makalipad yun. Papabayaan ko na lang kayong paliparin yon. Hindi ako sasakay. Panonoorin ko na lang kayo habang pinapalipad niyo yon. Pero hindi talaga ako pwedeng sumakay. Natatakot ako. Sasakay ako at lilipad ako na mataas. Talaga? Ang tapang mo, Tom. Sasakay din doon si Hak. Diba, Hak? Oo, sasakay din ako. Oh, di ayos na ang lahat. Becky, ilihim mo to, huwag mo sasabihin. Oo. Sige, gagawin na natin mamayang gabi.
Kinausap ko siya pagkatapos nun. At sinabi kong kinabukasan na ng umaga kami sumakay. Kakalagin namin ang mga tali ng gabi pa lang at palulutangin namin bago sumikat ang araw. Maaga yatang natulog ngayon si Tom. Maaga po siyang nagising kaninang umaga. Napagod po siya dahil ang dami po niyang ginawa kanina sa pag-aayos ng balon. Masyado kasi siyang nabighanin sa balon na yun eh. Gusto niyang matutunan ng lahat ukol sa balon. Mabuti naman yun. Ha? Ang ganda ng buwan. Kay liwanag ng sikat. Oo nga, maganda nga. Mamamasyal lang ako sandali. Gusto kong maglakad-lakad sa liwanag ng buwan, Mary. Gusto ko rin. Kung gano'n, halika na. Sige, Inay, maglalakad lamang po kami sandali ni Arthur sa labas. Sige. Pwede bang sumama ako sa inyo, Mary? Ha? Ikaw, Sid? Maaari pa po ako lumabas dahil maaga pa po, di po ba? Hindi. Bakit po? Basta hindi. Gusto ko pong maglakad din eh. Kung talagang gusto mo, bukas ka na lang maglakad. Bukas po? Oo, bukas na lang, Sid. O halika na, Arthur. Sige. Ang tiya Poli talaga. Bakit po hindi ako dapat maglakad ngayon pero bukas pwede na? Baka umulan. Oh, sa tingin ko, bagay silang dalawa. Sa totoo lang, nagdarasal ako na sana wag munang dumating ang mga sundalo. Bukas na lang sana. Ako man. Tom! Tom! Bakit kaya wala pa siya? Sasakay ako sa balon. Lilipad ako sa papawirin. Ang sarap sigurong lumipad sa papawirin. Tama na to. Lilipad na to anumang oras. Akala ko ba, bukas pa tayo lilipad? Oo nga. Dahil lang yun sa gusto ni Becky na makita tong lumipad. Darating kaya dito ngayon si Becky, Tom? Makakarating siya bukas ng maga. Hindi lang siya maaaring lumabas ng gabi. Ang tagal pa bago magumaga. Oo nga. Magsalitan tayo ng pagtulog. O sige. Sino mo unang matulog? Ikaw na mauna. Hindi ako aantukin habang iniisip kong paglipad natin bukas, Tom. Ako rin, di ko alam kung makakatulog ako nito. Magandang umaga, Cesar. Mamamasyal ako ngayon sa Cardiff Hill.
tinulak. Huh? Nasaan siya? Umalis siguro siya kagabi. Saan kaya siya napunta? Ha? Ha? Arthur! Arthur, gumising ka! Mary, hindi pa siguro ngayon. Pasensya ka na. Ha? Arthur, gising! Huwag ka na managinip! Ha? Wala dito si Tom! Si Tom! Nawawala! Ano? Bakit? Umalis yata kagabi. Kagabi? Dahil hanggang ngayon wala pa rin siya at hindi pa bumabalik. Ang ibig sabihin, nagpunta siya dun sa balon. Ha? Sa balon ba mo? Ha? Yun din ang iniisip mo, no? Pumunta siya dun sa balon para paliparin yung mag-isa. Magagawa ba yun ni Tom, Sid? Hindi mo pa siya kilalang mabuti. Basta ginusto niya, gagawin niya talaga. Ganon siya. Ngunit, para paliparin niya yung mag-isa, hindi niya magagawa yun. Hindi pa pwede yun. Arthur! Arthur, naiwan mo ito! Beto! Salamat sa'yo, Sid. Bilisan mo na! Susunod na ako sa'yo! Sige. Ano ha? Pagbilang ko ng 3, sabay natin bibitawan. Sige! Handa na ako! Oh, ngayon na ha. 1, 2, 3. Ha? Ang lakas ano? Ayos kaya to, Tom. Baka bumangga tayo sa araw. Baka masunog tayong dalawa. Huwag ka mag-alala, Hak. Tom, tiyak mo bang makakabalik kayo uli? Baka mapunta kayo sa malayong lugar niyan. Huwag ka mag-alala, Becky. Ngayon, hilahin mo na ang lubid. Sige na. Ito ba? Oo, madali mo lang mahihilay ang lubid na yan. Hak, dali. Kalagin na natin ang mga tali. Dali na. O sige! Ang higpit, hindi ko makalag. Ako na nga dyan, Tom. Sige nga. Tom, may tumarating! Tom! Tom! Huwag mong paliparin ang wala ako! Hak, bilisan mo. Si Arthur. Eh di pakalagyan natin sa kanya to. Ikaw talaga. Narito si Arthur para pigilin tayo. Ganun ba? Eh di na natin. Tom, tulungan mo ako dito. Tom! Ha? Huwag niyo paliparin niya ang wala ako! Ano, Hak? Malapit na. Nakalag na, Tom. Sandali! Bakit ganun? Ayaw lumutang. Nakakapagtaka. Nakalag ng lahat ng tali ah. Ang mga bato. Ang bigat ng mga bato. Oo nga pala. Sandali lang! Mag-ingat kayo. Arthur! Lumilipad na! Lumilipad na sila! Ang galing! Ang tatapang niyong dalawa! Kahanga-hanga kayong dalawa! Hak, tingnan mo. Nakikita ang Mississippi. Ang ganda. Halos kita lahat ng paligid. Hindi ba kayo natatakot? Alam niyo ba na maaaring ipadpad to ng hangin sa malayo? Kanina, na hindi pa ako nakasakay, natatakot ako. Talaga, Hak? Oo, Arthur.
Kahit kailan, hindi ko naisip na ganito kaganda ang tanawin mula sa itaas. Oo nga! Hindi ako nagsisisi sumakay dito. Ay nako, tignan nyo. Bumababa na ang balon. Baka bumaksak tayo sa ilog niyan. Anong gagawin natin? Hindi mangyayari yun dahil kasama ka namin, di ba? Ay, kayo talaga oh. Hoy! Tingnan nyo! Ano yun? Bumabagsak! Ay, nako! Yan, tama yan. Tiyan! Ha? Ang mga sundalo dumarating na. Anong gagawin mo? Bababa tayo ng malapit sa kanila? Pag-iisipan ko muna yan. Ay hindi, bumalik na muna tayo ron. Kailangan ko pang magpaliwanag sa kanila kung paano akong bumagsak sa bayan nyo. Naku, baka kaya bumagsak na sila. Hindi, alam ni Arthur paanda rin yun. Pero hindi na natin sila makita, oh. Ha? Tingnan mo, doon! Salamat po. Mabuti na lang. Sana pala sumakay na rin ako. Di sana hindi na ako nag-aalala sa kanila. Babalik na sila dito ngayon. Ay, nandito kami! Hindi ko talaga maubos maisip Ang alin, Hepe? kung paano mo nalaman na ang mga sundalo'y manggagaling sa panig ng Illinois, samantalang hindi naman nakikita rito ang kabilang panig ng ilog. Hindi ka maagang gumising, ano, Hepe? Hindi nga eh. Kung ganun, wala kang nakita. Ano nakita? Wala, Hepe. Oh, narito na sila. Ha? Master! Maraming salamat sa tulong mo, Pat. Walang naman, Hepe. Nasisiguro mo ba na ang balon na yun ay pag-aari ng Army Arms Laboratory? Oo, Hepe. Natitiyak ko nga. Siya nga pala. Yun nga pala si Colonel Band. At ang taong kausap ni Ginong O'Connor ay si Dr. Masterson. Ngayon, Dr. Masterson, ipakikita ko sa inyo ang lugar na pinagbaksakan ko. O sige, saan ba? Dito ho. Ayaw mo ba talagang sumakay, Dr. Masterson? Gusto ko nga, pero ayoko pa mawala ng buhay. Eh, ikaw, Coronel Band. Ayoko rin. Kung ganun, ako na lang pala mag-isang sasakay. Magkita na lang tayo sa kabilang panig. Tom, Hak, kalagin nyo na ang lubid. Oo! Paalam sa inyong lahat! Paalam! Tom, Hak! Paalam na sa'yo, Arthur! Paalam, Arthur! Paalam sa inyo! Arthur, Paalam sa'yo, Mary. paalam din sa'yo, Arthur. Huwag mong kalilimutan babalik ako para makita ka.